Isang magandang araw sa inyong lahat. Ang ating aralin ngayon ay patungkol sa panitikan, ang kwentong bayan. Ang ating pag-aaral ay nakapokus sa panitikan ng rehiyong Mindanao. Ano ba ang panitikan? Ang panitikan ay nagpapahayag ng kaisipan, damdamin, karanasan, hangarin at diwa ng tao. Sa pamamagitan ng iba't ibang akdang pampanitikan, mauunawaan natin ang buhay sa lipunang ginagalawan. Ang Mindanao ay binubuo ng 6 na administratibong rehiyon, ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga Region, Davao Region, Socsargen at ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o ang BARM. Lupaing Pangako ang naging bansag sa isla ng Mindanao, ang pangalawang pinakamalaking pulo sa Pilipinas, nagtataglay ng mayamang kultura, ang tradisyon, kaugalian, pananampalataya at pamumuhay, katatagpuan ng iba't ibang pangkat etniko. Ang pagkakaiba ng iba't ibang pangkat etniko ang nagbibigay kulay sa lahing Pilipino. Ang Mindanao ay siyang tahanan ng mga Muslim na Filipino. May mga rehiyon din na hindi nakararami ang mga Muslim, tulad ng mga rehiyon 10, 11 at Caraga Region. Karamihan sa mga rehiyong ito ay gumagamit ng panitikang Cebuano. Ang mga rehiyong 9 at ARM ay mga sadyang Muslim sa lahi, wika at panitikan. Narito rin ang iba't ibang pangkat etniko gaya ng Tiboli, Mangyan, Subanen, Maranao, Tausug, Bagobo, Yakan, Tagbanwa at ang mga lumad. Bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang sining, tradisyon at mamumuhay. Mayroong pagkakaiba-iba, pinatitingkad naman ito ang makulay na kabiasnan at kulturang Pilipino. Alamin naman natin ang pamumuhay ng mga Manobo. Sila ay tinuturing na makulay dahil mahilig silang magsuot ng mga kasuotang may matingkad na kulay. Saan naman nagmula ang salitang Manobo? Ito ay nagmula sa salitang tao o mga tao. Ikalawa, ito ay nagmula sa salitang mansuba. Mula sa salitang man, nang ibig sabihin ay tao, suba, nang ibig sabihin ay ilog, kaya ang Manobo ay nangangahulugang taong ilog. Mayroon namang ilan nagsasabing ang salitang Manobo ay mula sa salitang Banobo, isang creek na salukuyang dumadaloy sa Ilog Pulangge, 2 kilometro pababa ng lungsod ng Cotabato. Ika-4, galing daw sa salitang Manobo. Sa salitang man, nang ibig sabihin naman ay first aboriginal at tuvu, nang ibig sabihin ay pagtubo o paglaki. Ang kasal ay kadalasang isang kasunduan sa pagitan ng mga magulang. Ito ay nagsisimula sa ginsa o pakiusap ng pamilya ng babae sa pamilya ng lalaki, kung saan ito ay magalang na tinatanggihan hanggang magkaroon ng kasunduan para sa kagun o tinatawag na bride wealth. Lahat ng kamag-anak ng lalaki ay mag-aambagan para sa kagun hanggang sa maabot nila ang halaga ng kagun. Ang araw ng kasal ay manatakda lamang kung matapos nang maabot ang halaga ng kagun. Mahilig din ang mga Manobo sa mga alas at palamuti. Naniniwala sila na ito ay epektibo laban sa mga laso at sumpa. Ang kwintas ng mga babae na yari sa kabibe, maliliit na beads o ngipin ng buhaya ay tinatawag na balungkag. Samantalang ang kwintas ng lalaki na hinugis na tila likod ng isang sawa ay tinatawag na sinakit. Bukod sa makulay na kasuotan ng mga Manobo, kabilang din ang tattoo sa palamuti sa kanilang katawan. Narito naman ang halimbawa ng makulay na sining mula sa Maranao at Zamboanga. Mayaman din sa panitikan ang rehiyong Mindanao. Meron din silang tinatawag na awiting bayan. Ito ay mga kantahing bayan na nakasulat ng patula na sumasalamin sa pamumuhay na ating mga Pilipinong ninuno. Halimbawa, ang Manta sa Daungan na isang awiting pasalaysay, at Kandayo mula sa salitang dayo na ang ibig sabihin ay pagkakaibigan. Ang ikalawa ay ang kwentong bayan. Isang halimbawa nito ay ang alamat. Ang alamat ay tumutukoy sa mga kwentong sumasagot sa pinagmula ng mga bagay-bagay sa ating daigdig. Ang iba pang halimbawa ng panitikan ng Manobo ay ang mga sumusunod: atukon, bugtong, salawikain,
pabula, epiko, at ang panunggalingan. Alam niyo ba ang kahulugan ng kwentong bayan? Tinatawag sa Ingles na folklore ang kwentong bayan at ito ay nabibilang sa sinaunang panitikang Pilipino. Ang kwentong bayan ay naglalarawan ng mga kaugalian, pananampalataya at mga suliraning panlipunan ng panahong pinagmulan ng isang akda. Ang halimbawa ng mga tauhan sa kwentong bayan ay mga uri ng mamamayan katulad ng matandang hari o isang marunong na lalaki o kaya isang hangal na babae. Focus din ng kwento ang mga kababalaghan, mga pangyayaring hindi pangkaraniwan, mga katatakutan, misteryo o mga kahiwagaan. Hindi ito kapanipaniwala dahil ito ay katang isip lamang, ngunit tandaan ito ay nagbibigay aral para sa mga kabataan. Ang mga matanda ang mga pangunahing pinagmulan ng mga kwentong ito na kadalasang ibinabahagi sa kanilang mga anak dahil wala pang libangan noon ang pagkukwento ang kanilang naging interes. Nagpasalin-salin sa bibig ng mga tao, nangangahulugang ito ay ibinabahagi o ikinukwento sa iba hanggang sa ito ay napalaganap. Pinapahalagahan nito ang ating kapaligiran, ang ating katauhan at pananaw sa buhay dahil sa mga kwentong nabuo ng mga matatanda. Nalalaman natin ang ating kulturang pinagmulan. Nais mo na bang magbasa ng halimbawa ng kwento? Ituloy muna natin ang ating aralin. Mga halimbawa ng kwentong bayan. Nakalbo ang datu, wala sa Muslim. Si Juan at ang alimango. Ang punong kawayan. Agamanyog mula sa Mindanao. Ang diwata ng karagatan. Ang pilosopo mula sa Maranao. Tapos na ang ating aralin. Maraming salamat. Tandaan ang 4 na mahalagang bagay. Maghanda, mag-aral, magbasa, at matuto.